Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Danilo Mercado at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa kung paano makukuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa kamatis. Maniniwala ba kayo? May mga taong kumakain kamatis araw-araw sa loob ng mahigit 10 taon, ngunit hindi lamang bumubuti ang kanilang kalusugan, bagkus ay mas lalo pang lumalala ang kanilang karamdaman. Ang lahat ng pagsisikap, pera, at pananampalataya ay nasasayang dahil lamang sa maling paraan ng pagkain. Mahirap man itong paniwalaan sa aking mahigit 40 taon ng pag-aaral sa nutrisyon at kalusugan ng tao, hindi na mabilang ang makasong tulad nito na aking nasaksihan. May isang kaso na malinaw pa sa aking alaala. Isang araw ng taglagas. Dumating sa aking klinika si Ginang Elena Reyes, 62 taong gulang, mula sa Batangas. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at sa kanyang mamata ang pag-aalala. Ayon sa kanya, sa loob ng 4 na taon, kumakain siyang 3 hilaw na kamatis araw-araw ng walang palya. Narinig niya na mabuti ang kamatis para sa puso at presyon ng dugo. Kaya't buo ang kanyang paniniwala na ito ay magpapalusog at magpapahabang ang kanyang buhay. Ngunit iba ang sinasabi ng katotohanan. Base sa resulta ng kanyang pagsusuri, mataas pa rin ang kanyang presyon ng dugo, lakpas sa ligtas na antas ang kanyang blood fat levels, at hindi rin regular ang kanyang panunaw kaya't madalas siyang makaranas ng kabag at pangangasim ng sikmura. Tinanong ko siya ng detalyado kung paano niya ito kinakain. Nalaman ko na sa loob ng maraming taon, hinuhugasan niya lamang ang kamatis at kinakain ito ng hilaw. Minsan para mas madaling kainin, nilalagyan niya pa itong asukal. Ito ay dahil sa kanyang kinalakhang paniniwala na ito ay masarap at mabuti para sa katawan. Ngunit ang akala niyang simpleng gawin na ito ang siyang hindi lamang pumipigil sa tamang pag-absorba ng mahahalagang nutrisyon ng kamatis, kundi nagdudulot din ng bigat sa kanyang tiyan at asukal sa dugo. Ipinaliwanag ko kay Ginang Elena na gaano man kasustansya ang kamatis, kung mali ang paraan ng pagkain, hindi lamang ito magiging walang epekto, kundi maaari pang makasama. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla at panghihinayang. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, nasayang niya ang pagkakataong mapabuti ang kanyang kalusugan. Matapos kong ituro sa kanya ang tamang paraan ng paghahanda, sa loob lamang ng 2 buwan, kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang presyon ng dugo at blood fat levels, naging matatag ang kanyang panunaw, at naging mas malusog at masigla ang kanyang pangangatawan. Ang kwentong ito ay isa lamang sa napakaraming patunay sa katotohanang sasabihin ko sa inyo. Mayroong paraan upang palakasin ng ilang beses ang epektong kamatis, ngunit maraming tao ang hindi ito nalalaman. Ngayon, malinaw kong ipapaliwanag ang paraang ito upang wala nang masayang na araw. Ako si Dr. Danilo Mercado, 65 taong gulang, isang doktor at profesor. Ang aking espesyalisasyon ay plant nutrition, partikular na ang pag-aral sa mga antioxidant na matatagpuan sa kamatis. Inilaan ko ang halos buong buhay ko, mahigit 30 taon, sa loob ng laboratorio, sinusuri ang bawat maliit na detalye ng pamilyar na prutas na ito. Mula sa hilaw na lasa nito hanggang sa molecular structure nga sangkap nito, walang bahagi ng kamatis ang hindi ko nasuri. Bilang resulta ng mahabang paaral na iyon, mahigit 180 sa aking papel ang nailathala sa mga respetadong medical at nutritional journal sa buong mundo. At nakakuha akong 12 patent na may kaugnayan sa mga paraan ng pagluluto upang ma-optimize ang nutritional value ng kamatis. Ang pag-aaral na ito ay kinilala ng iba't ibang institusyong pangkalusugan sa Korea, Japan, Amerika at Europa at ginagamit sa aktwal na panggagamot at pangangalaga sa kalusugan.
Ngunit para sa akin, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang maparangal o numerosam nga ulat, kundi ang tunay na pagbabago sa buhay ng mga taong nagtiwala sa akin. Sa mahigit 2,500 pasyente at kliyente na personal kong ginabayan sa siyentipikong paraan ng pagkain ng kamatis, 92% sa kanila ang nakaranas ng positibong pagbabago sa loob lamang ng 1 hanggang 3 buwan. Naging stable ang kanilang presyon ng dugo, bumaba ang taba sa dugo, bumuti ang panunaw, naging mas maluso ang balat, at malaki ang ibinabangang panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Personal kong nasaksihan kung paano ang mataong akala ay habang buhay ng aasa sa gamot ay nakapagbawas ng dosis o di kaya tuluyang nakatigil sa pag-inom nito sa ilalim ng gabay ng kanilang doktor nang matutunan nila kung paano lubusang gamitin ang bisang kamatis. Ito ay nagsasabi ngang isang katotohanang hindi may kakaila. Ang tamang kaalaman at tamang paraan ay maaring magdulot ng malaking pagbabago, gaano man kapamilyar ang isang pagkain. Kaya naman ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang lihim na napatunayan ng siyensya. Isang simpleng pagbabago na gagawing isang makapangyarihang panangga para sa kalusugan ang ordinaryong kamatis. Pindutin na ang subscribe button, i-like at i-share ang video na ito para malaman din nga mahal sa buhay ang lihim na ito. Ang nagpapabago sa kamatis ay hindi lamang ang lasa o matingkat na pulang kulay nito. Ito ay dahil sa lycopene. Ang lycopene ay isang sangkap na kabilang sa pamilyang carotenoid na tinatawag sa mundong siyensya bilang pinakamahusay na natural na panangga laban sa oxidation. Ito ang susi sa halos lahat ng kamangha-manghang benepisyo ng kamatis sa kalusugan. Sa biolohikal na aspeto, may kakayahan ang lycopene na i-neutralize ang mga free radical, hindi matatag na molekula na umaatake at sumisira sa ating mga selula. Ang mga free radical na ito ang pangunahing sanhing pagtanda at iba-ibang malalang sakit. Ayon sa mga klinikal na pag-aaral, kapag may sapat na supplying lycopene sa katawan, malinaw na bumababa ang panganib ng ilang mapanganib na kanser tulad ng kanser sa prostate, baga at tiyan. Bukod dito, nakakatulong din ang lycopene na pigilan ang pagkalat ng kanser dahil sa kakayahan nitong pabagalin ang paglago ng manabuo ng cancer cells at pigilan ang hindi normal na pagkopya ng DNA. Para sa cardiovascular system, ang lycopene ay parang isang tahimik na tagapagtanggol. Pinapabuti nito ang pagiging elastiko nga padang daluyan ng dugo, na nagpapadali sa sirkulasyon ng dugo at nagpapabawas ng bigat sa puso. Bukod pa rito, nakakatulong ito sa pagpapababa ng antas nga LDL o masamang kolesterol na namumuo sa mga ugat at bahagyang nagpapataas nga HDL o mabuting kolesterol na nagsisilbing tagalinis ng mga daluyan ng dugo. Maraming klinikal na pagsubok ang nagpatunay na ang mga taong kumakain ng sapat na lycopene ay may mas matatag na presyon ng dugo at mas mababang panganib ng arteriosclerosis. Hindi lang iyan, ipinapakita rin ng lycopene ang kakayahang pigilan ang malalang pamamaga, chronic inflammation. Ang malalang pamamaga ay ang ugat ng maraming mapanganib na sakit tulad ng type 2 diabetes, degenerative arthritis, Alzheimer's disease, at maging depresyon. Ang pagbawas ng pamamaga sa buong katawan ay nangangahulugan na mapapanatili ng ating katawan ang panloop na balanse, homeostasis, at mapipigilan ang unti-unting pagkasira ng organo sa paglipas ng panahon. Ngunit may isang katotohanan na hindi alam ng marami. Ang lycopene sa hilaw na kamatis ay wala sa anyo na madaling maabsorbang katawan. Kung mali ang paraan ng pagkain ng kamatis, maliit na bahagi lamang ng mahalagang sangkap na ito ang nakukuha ng katawan.
Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakakita ng malinaw na pagbabago sa kanilang kalusugan kahit na araw-araw silang kumakain ng kamatis. Kung gayon, paano natin mapapalabas ang buong lakas ng lycopene at gawing gamot para sa katawan ang bawat piraso ng kamatis? Ngayon din ay ibibigay ko sa inyo ang kasagutan. Upang lubos na mapakinabangan ang lakas ng lycopene, mas mahalaga kung paano ito niluluto kaysa sa kung gaano karami ang kinakain. At ang susi ay ang pagluluto nito. Kapag kumakain tayong hilaw na kamatis, humigit kumulang 5% lamang lycopene ang kayang iabsorba ang ating katawan. Ang natitira ay nananatiling nakakulong sa loob na istruktura ang selulang halaman na mahirap matunaw sa prosesong panunaw. Ngunit kapag iniinit ang kamatis sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa temperaturang humigit kumulang 90 grad C, nasisira ang istrukturang ito, naglalabas ng lycopene at nagiging cis-lycopene, isang anyo na mas madaling maabsorbang ng katawan. Dahil dito, tumataas nga humigit kumulang 30% ang absorption rate ng lycopene na halos 6 na beses na mas mataas kaysa sa pagkain nito ng hilaw. Ngunit kalahati pa lamang iyan ngang kwento. Dahil ang lycopene ay isang fat-soluble na sangkap, kapag niluto ito kasama ng mabuting taba tulad ng olive oil o canola oil, ang absorption rate ay maaring tumaas pa ng 2.5 hanggang 3 beses. Ibig sabihin, sa tamang pagluluto at tamang taba, ang kabuwang epekto ng lycopene absorption ay maaring tumaas ng 15 hanggang 18 beses kumpara sa pagkain ng hilaw na kamatis. Ang pinakamainam na paraan na madalas kong inirekomenda sa aking mga pasyente ay napakasimple ngunit napakabisa. Hiwain ng pino ang kamatis para lumaki ang surface area nito, magdagdag ng katamtamang dami ng olive oil o canola oil, at igisa ito ng bahagya sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa temperaturang humigit kumulang 90 gradusali. Kung magdaragdag ng kaunting natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, itim na paminta o herbs, hindi lamang ito sasarap kundi makakakuha ka pa ng iba pang antioxidants. Ang nilutong kamatis ay maaring ilagay sa maliliit na lalagyan at imba sa refrigerator kung saan mananatili ang sustansya nito sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Kung tama ang paggamit ng paraang ito, ang isang kutsarang kamatis ay nagiging isang makapangyarihang nutritional supplement na nagpoprotekta sa mga selula, nagbabawas ng pamamaga, nagpapabuti ng kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo, at tumutulong sa pag-iwas sa iba't ibang uri ng kanser. Ito ay hindi lamang isang simpleng lunas na nakasanayan. Ito ay isang katotohanang napatunayan ng mga dekadangang pananaliksik at daan-daang respetadong siyentipikong papel sa buong mundo. Kung dati ay kinakain mo ang kamatis sa lumang paraan, hinihikayat kitang subukan ang pagbabagong ito simula ngayon. Tiyak na mararamdaman mo mismo ang pagbabagong garantisado ng siyensya. Siyempre, ang kamatis ay isang napakasustansyang pagkain, ngunit kung isasama ito sa mga maling pagkain, maaring mawala ang karamihan sa mga benepisyo nito. May ilang kombinasyon pa nga na maaring makasama sa kalusugan sa pamamagitan ng pahadlang sa pagsipsip ng lycopene at iba pang mahahalagang bitamina. Ang unang pagkakamali na madalas kong nakikita sa aking mapasyente ay ang pagkain ng kamatis na may kasamang pinong asukal, refined sugar. Maraming tao ang nakasanayan ng budburan ng asukal ang hilaw na kamatis mula pagkabata upang mabawasan ang asim nito, ngunit ito ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang lycopene. Binabago ngang pinong asukal ang molecular structure ng ilang antioxidant. Biglang pinapataas ang asukal sa dugo at nagpapalala ng malalang pamamaga. Sa katagalan, pinapataas ng gawin na ito ang panganib ng diabetes,
metabolic disorders, at sakit sa puso. Ang spinach ay isa ring pagkain na dapat iwasan kapag kumakain ng kamatis. Ang spinach ay mayaman sa oxalic acid at iron na maaring kumapit sa lycopene at hadlangan ang pagsipsip nito sa katawan. Kung kumakain kang kamatis para sa lycopene at kasabay nito ay kumakain ka rin ng spinach sa isang kainan, kapansin-pansing bababa ang epekto nito. Ang kamote ay isa pang halimbawa. Kapag kinain kasamang kamatis, bumabagal ang panunaw at madaling tumaas ang paglabas ng acid sa tiyan. Ito ay hindi mabuti lalo na para sa mga taong may ulcer acid reflux o sensitibong digestive system. Iniisip ngang ilan na ang ketchup na nabibili sa tindahan ay kasing husay ngang hilaw na kamatis, ngunit sa katunayan, kabaliktaran ito. Ang commercial ketchup ay naglalaman ngang maraming asukal, asin, at preservatives, kaya nawawala ang malaking bahagi ngang natural na lycopene at tumataas ang panganib ngang alta presyon, labis na katabaan, at iba't ibang metabolic diseases. Panghuli, ang karaniwang kinakaing pipino ay naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na ascorbinase na sumisira sa vitamin C na nasa kamatis. Bagamat wala itong direktang epekto sa lycopene, ang pagkawalang vitamin C ay nagpapababa sa kabuuang antioxidant effect ng pagkain. Kung nais mong lubusang makuha ang mga benepisyo ng kamatis, dapat mong bigyang pansin ang kombinasyon ng mga pagkain. Minsan, ang isang maliit na pagbabago sa iyong makinakain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan. Kung pipiliin mo ang manatamang pagkain na isasama, hindi lamang mapapalakas ng kamatis ang epekto ng lycopene, kundi lilikarin ito ang isang synergistic effect kung saan ang mga sustansya ay nagtutulungan upang palakasin ang epekto ng pagprotekta sa kalusugan. Ito ay isang sikreto na madalas kong ginagamit sa pagbuo ng diet na aking mga pasyente at ang resulta ay laging ikinagugulat nila. Ang olive oil ay isang klasikong kaparehang kamatis. Ang monounsaturated fat sa olive oil ay hindi lamang tumutulong sa lycopene na matunaw at maabsorba ng maayos, kundi nagbibigay din ng malinaw na benepisyo sa kalusugan ng puso. Kapag ang lycopene at olive oil ay makasama sa isang kainan, mas lumalakas ang epekto sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng pagiging elastiko ng gadaluyan ng dugo. Ang itlog ay isa ring mahusay na pagpipilian na hindi gaanong kilala. Ang pulang itlog ay mayaman sa lecithin, isang mahalagang sangkap para mapanatiling malusog ang mga nerve cell. Kapag nagsama ang lecithin at lycopene, sila ay nagsisilbing isang pares na nagpoprotekta sa memorya at nagpapabagal sa paginang pag-isip na dulot ng edad. Ang soybeans ay mayaman sa isoflavones na may kakayahang i-regulate ang mga hormone. Kapag isinama sa lycopene, lumalabas ang epekto nito sa pagpigil sa paglagong cancer cell na sensitibo sa hormone, lalo na sa kanser sa suso at prostate. Ang pulang bell pepper ay naglalaman ng mas maraming vitamin C kaysa sa mga dalandan. Kapag kinain kasamang kamatis, nagtutulungan ang vitamin C at lycopene upang palakasin ang immune system at pataasin ang resistensya laban sa mga salik na nagdudulot ng pamamaga. Ang oregano, isang herb na madalas gamitin sa lutuing Mediterranean, ay mayaman sa phenols na may malakas na epekto bilang antioxidant. Kapag kinain kasamang lycopene, lumalakas ang epekto sa pagpigil sa pamamaga sa buong katawan na partikular na kapakipakinabang para sa mga taong may malalang sakit. Ang hilaw na bawang ay naglalaman ng allicin, na kilala sa paglilinis ng daluyan ng dugo at pagpigil sa pagbuo ng plake sa mga ugat. Kapag kinain kasama ng kamatis na mayaman sa lycopene, halos doble ang epekto sa proteksyon ng circulatory system. Ang lilang sibuyas ay mayaman sa quercetin,
isang flavonoid na nagpoprotekta sa mga pader ng daluyan ng dugo at pumipigil sa pagbuo ng pamumuong dugo. Ang kombinasyon ng quercetin at lycopene ay hindi lamang nagpapanatiling malinis sa mga daluyan ng dugo, kundi malaki rin ang ibinababang panganib ng stroke at atake sa puso. Ang pag-unawa at paggamit ng prinsipyong ito ng sinergy ang paraan upang gawing isang natural na gamot na nagpoprotekta sa buong katawan ang kamatis na iyong kinakain araw-araw. Hindi lahat ng kamatis ay pare-pareho. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagkakaiba lamang ng cherry tomato at regular na kamatis ay ang laki nito, ngunit sa katotohanan, may malaking pagkakaiba sa kanilang nutritional value. Ang cherry tomato ay naglalaman ng 2 hanggang 3 beses na mas maraming lycopene kaysa sa regular na kamatis. Ibig sabihin, sa maliit na dami lamang na cherry tomato, maaari ka nang makakuhang pareho o higit pang lycopene kumpara sa pagkain ng maraming regular na kamatis. Ito ay isang malaking bentahe lalo na para sa mga taong nais maiwasan ang sakit sa puso at kanser at mapabuti ang kalusugan ng balat nang hindi masyadong dinaragdagan ang kanilang kinakain araw-araw. Bukod pa rito, ang cherry tomato ay may halos 1.5 beses na mas maraming vitamin C at higit sa 2 beses na mas maraming vitamin A kaysa sa regular na kamatis. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng immune system at pumipigil sa pinsala sa selula na dulot ng free radicals, habang ang vitamin A ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng paningin, balat at mucous membranes. Ang isa pang dahilan kung bakit mas mahusay ang cherry tomato ay dahil sa prosesong pag-aani. Karamihan sa mga cherry tomato ay inaani kapag natural na itong hino sa puno, kaya't napananatili nito ang lasa at sustansya. Sa kabilang banda, maraming regular na kamatis sa merkado ang inaani ng hilaw pa at pinapahino habang nakaimbak. Sa prosesong ito, malaki ang nababawas sa nilalaman nitong lycopene at vitamina. Sa makatuwid, kung nais mong ma-maximize ang nga benepisyo sa kalusugan ng kamatis, lalo na ang lycopene at vitamina, mas mainam na unahin ang cherry tomato sa iyong pang-araw-araw na dieta. Upang lubos na mapakinabangan ang nutritional value ng kamatis, lalo na ang lycopene at mga bitaminang sensitibo sa init at liwanag, napakahalaga ng tamang paraan ng pag-imbak. Maraming tao ang nag-aakala na ang pinakaligtas na paraan ay ilagay agad sa refrigerator ang mga kamatis pagkatapos bilhin, ngunit sa katotohanan, ito ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali na nagpapababa sa lasa at sustansya ng kamatis. Ang ideal na temperatura para sa pag-imbak ng kamatis ay nasa 13 hanggang 15 grado. Sa temperaturang ito, napapanatilingang kamatis ang natural na pagkahinok nito at naiwan ang biolohikal na aktibidad ng mga enzyme sa loob nito. Sa kabilang banda, kapag inilagay sa masyadong malamig na temperatura, nasisira ang istrukturang selula, nagiging malambot ang laman, at unti-unting nawawala ang lasa at ang natatanging tamis nito. Ayon sa mga pag-aral, kapag matagal na nakaimbak ang kamatis sa refrigerator, maaring mabawasan ang lasa nito ng hanggang 35% at ang aktibidad ng enzyme na nagtatakda ng aroma at kalidad ng nutrisyon ay bumababang halos 10%. Ibig sabihin, kahit na mukha pa ring pula at sariwa sa labas, malaki na ang nawalang halaga sa loob nito. Bukod sa temperatura, malaking kalaban din ng kamatis ang direktang sikat ng araw. Pinapabilis ng sikat ng araw ang pagsingaw ng tubig, sinisira ang ilang bitamina, at mas mabilis na nabubulok ang prutas. Pinakamainam na itago ang kamatis sa isang lugar na may magandang ventilasyon, tuyo at hindi direktang nasisikatan ng araw. Isang maliit ngunit epektibong paraan ay ang pag-imbak ng kamatis na nakabaliktad,
kung saan ang bahaging pinagkabitan ng tangkay ay nasa ilalim. Ang bahaging ito ang pinakamabilis na nawawalan ng tubig kaya't kapag nasa ilalim ito, nababawasan ang pagsingaw at nananatiling matigas ang laman. Ang paraang ito ay partikular na kapakipakinabang kapag nais mong mapanatili ang pagiging sariwa at lasa ng kamatis sa loob ng ilang araw hanggang 1 linggo. Kapag pinagsama-sama ang pagpili ng natural na hinoh na kamatis, pag-imbak sa ideal na temperatura, pag-iwas sa sikat ng araw, at paglalagay ng tangkay sa ilalim, mapapanatili mo ang nutrisyon at lasa ang kamatis sa pinakamatagal na panahon. Ito ay napakasimpleng prinsipyo na hindi gaanong sinusunod ng marami. Ngunit kahit isang beses mo lang itong gawin, mararamdaman mo agad ang malaking pakakaiba sa bawat kainan. Kapag naisip natin ang kamatis, karaniwan nating naisip ang pula at makatas na laman nito at madalas nating tinatanggal o tinatapon ang balat dahil sa pag-aakalang mahirap itong tunawin. Ngunit ang manipis na balat na ito ang tunay na kayamanan ng nutrisyon. Ayon sa pagsusuring kemikal, ang nilalaman na lycopene sa balat ng kamatis ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa laman nito. Ibig sabihin, kung madalas mong tinatapon ang balat, ikaw mismo ang nag-alis ng pinakamalakas na antioksidan ng kamatis. Bukod sa lycopene, ang balat ng kamatis ay mayaman din sa mahahalagang bioactive compounds tulad ng flavonoids at naringenin. Ang flavonoids ay nagne-neutralize ang free radicals, pumipigil sa pinsala sa selula at nagpapababa ng panganib ng malalang sakit. Lalo na ang naringenin, isang espesyal na flavonoid na sagana sa balat, ay napatunayang epektibo sa pagpapababang presyon ng dugo, pagpapabuting sirkulasyon, at pagpapabagal ng pagtanda ng mga padang daluyan ng dugo. Dahil dito, ang pagkain ng balat ng kamatis ay malaki ang naitutulong sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa arteriosclerosis. Gayunpaman, ang balat ng kamatis ay may medyo matigas na istrukturang selulosa na maaring maging mabigat sa panunaw para sa ilang tao, lalo na sa mga matatanda o may mahinang digestive system. Ang solusyon ay napakasimple. Sa halip na kainin ito ng hilaw, bahagyang i-steam o i-blanch ang kamatis upang lumambot ang balat at mas madaling maabsorba ang lycopene. Pagkatapos, maari mong gilingin ng pino ang balat at laman ng makasama at gamitin sa mga sarsa, sopas o stews. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang lahat ng sustansya nang hindi nabibigatan ang iyong tiyan. Ang paggamit ng balat ng kamatis ay hindi lamang nagpapataas ng nutritional value ng iyong pagkain, kundi nag-optimize din ng epekto nito sa pag-iwas sa mga sakit na may kaugnayan sa puso, alta presyon at pagtanda ng daluyang dugo. Ito ay isang maliit na gawin na nagdudulot ng malaking pagbabago sa kalusugan at ito rin ang sikreto na palagi kong binibigyang diin sa aking mga pasyente. May mga katotohanan tungkol sa kamatis na kahit ang mga taong araw-araw kumakain nito ay hindi alam at isa na rito ang epektong kapaligiran kung saan ito itinanim, partikular na ang mga kamatis na itinanim sa lupang mayaman sa potassium, magnesium at calcium ay may higit sa 2 beses na mas mataas na lycopene content kaysa sa mga kamatis na itinanim sa lupang kulang sa sustansya. Ito ang dahilan kung bakit kahit pareho ang uri, malaki ang pagkakaiba ng nutritional value depende sa lugar kung saan ito itinanim. Bukod dito, hindi lamang ang pulang kamatis ang mabuti para sa kalusugan. Ang dilaw na kamatis ay mayaman sa beta-carotene, isang precursorng vitamin A na tumutulong sa proteksyon paningin, pagpapabuting balat, at pagpapalakas ng immune system. Sa kabilang banda,
Ang itim na kamatis ay mayaman sa anthocyanin na kilala bilang isang malakas na antioksidan at epektibo sa pagprotekta sa mga pader-ngang daluyan ng dugo, pagbawas ng pamamaga, at pagpapababa ngang panganib ngang sakit sa puso. Nagbibigay ito ngang pagkataon na pag-iba-ibahin ang ating dieta sa halip na umasa lamang sa isang uri ngang kamatis. Ang oras ng pag-aani ay isa ring mahalagang salik na hindi gaanong alam. Ayon sa pananaliksik, ang makamatis na inani sa madaling araw ay may humigit kumulang 20% na mas mataas na vitamin C content kaysa sa mga inani sa hapon o gabi. Ang pagkakaibang ito ay nakmumula sa siklo ngang photosynthesis at proseso ngang pag-ipon ng sustansya sa gabi na nagiging dahilan upang maabot ng kamatis ang kasukdulan ng vitamin C content nito sa umaga. Ang maliliit na buto sa loob ng kamatis ay mayroon ding mga nakatagong sikretong nutrisyonal. Ang butong kamatis ay mayaman sa mga enzyme na nagbe-breakdown ng protina na tumutulong sa pagpigil sa pagbuo ng pamumuong dugo, blood clots, at sa gayon ay nakpapababa ng panganib ng pagbabara ng gadaluyan ng dugo at stroke. Ang pagtatapon ng gabuto ay katumbas ng pagkawala ng isang mahalagang salik na tumutulong sa circulatory system, lalo na para sa mga buntis. Ang tamang pagkonsumo ng kamatis ay nagbibigay ng dalawang benepisyo. Bukod sa epekto nito sa pagbibigay ng bitamina at mineral, ang lycopene at iba't ibang antioksidan sa kamatis ay tumutulong sa pag-unlad ng utak ng sanggol at nagpapalakas ng kakayahang protektahan ang nervous system at mga selula mula sa mga mapanganib na salik. Ipinapakita ng mga katotohanan ito na ang kamatis ay hindi lamang isang simpleng sikat na pagkain, kundi isang kayamanan ng nutrisyon kapag pinili ang tamang uri, inani sa tamang oras, at ginamit ang lahat ng bahagi nito. Ang kwento ni Ginoong Antonio Cruz, 68 taong gulang mula sa Quezon City, ay isang matingkat na patunay. Dahil sa benign prostatic hyperplasia, gumigising siyang 8 beses bawat gabi. Dahil sa kakulangan sa tulog at malalang pagkapagod, labis na ring naapektuhan ang kanyang kaisipan. Ngunit matapos ang 4 na buwan tuloy-tuloy na pag-inom ng juice mula sa hilaw na kamatis kasama ang balat tuwing umaga, 1 beses na lamang siyang nagigising sa gabi. Nakakatulog na siya ng mahimbing at nanumbali ang kanyang kalusugan at sigla. Ang kwento ni Gay Cruz ay nakarating kay Ginang Isabela Santos, 71 taong gulang mula sa Cebu City. Sa loob ng 20 taon, siya ay nakdusa mula sa malalang pamamaga. Dahil sa walang tigil na sakit, hindi siya makatulog at ang magamot ay nagbibigay lamang ng pansamantalang ginhawa. Nang marinig niya ang tungkol sa bisang balat ng kamatis, nagsimula siyang gumawa ng tomato sauce na may olive oil araw-araw. Sa loob lamang 5 buwan, bumalik sa normal na antas ang kanyang inflammation markers at gumaan ang kanyang pakiramdam na parabang hindi siya kailanman nakasakit. Ang kamanghamanghang resultang ito ay nagbigay ng pag-asa kay Ginong Jose de la Cruz, 65 taong gulang mula sa Davao. Mahigit 10 taon siyang may diabetes at alta presyon at kahit umiinom ng malalakas na gamot, palaging nananatili sa 200 pataas ang kanyang asukal sa dugo. Nang simulan niya ang paraan ng pagkain ng kamatis na pinakuluan sa olive oil tuwing umaga, sa loob ng 3 buwan, bumaba sa 120 ang kanyang asukal sa dugo, naging stable sa 130 ang kanyang presyon, at binawasan ng kanyang doktor sa kalahati ang dosis ng kanyang gamot. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga taong akala ay wala ng solusyon. Si Ginang Maria Garcia, 67 taong gulang mula sa Maynila, ay isang pasyenteng stage 3 breast cancer.
Dahil sa kemoterapi, nalagas lahat ang kanyang buho at nabawasan ang kanyang timbang ng halos 20 kilo. Ngunit masigasig siyang uminom ng sopas ng kamatis, bawang at sibuyas 3 beses sa isang araw. Pagkatapos na 6 na buwan, maging ang kanyang doktor ay nagulat sa resulta. Malinaw na bumaba ang kanyang cancer markers, nanumbalik ang kanyang kalusugan, at muling luminaw ang kanyang isipan. Hindi lamang malubhang sakit ang napabuti, kundi pati na rin ang paginangang memorya. Si Ginang Teresita Lim, 69 taong gulang mula sa Baguio, ay may magang yuktong demensya at naliligaw kahit malapit sa kanyang bahay. Ngunit pagkatapos ng 8 buwan ng pagkain ng scrambled eggs na may kamatis araw-araw, muli niyang naalala ang kanyang address at numero ng telepono. Nanumbalik ang kanyang kumpiyansa na mag-isang pumunta sa palengke, mamili at magluto. Kinumpirma rin sa kanyang cognitive function test na bumalik na sa normal na antas ang kanyang pag-iisip. Si Ginoong Roberto Fernandez, 74 taong gulang mula sa Pasig, ay 30 taon nang nagdurusa sa malalang gastritis. Ngunit matapos ang 3 buwan ng pag-inom ng dinuro na hilaw na kamatis araw-araw, nawala ang sakit, naging stable ang kanyang panunaw, at muli siyang tumaba. Nasisiyahan na siyang kumain ng nga pagkaing hindi niya makain noon. Hindi lamang iyan. Marami pang mga kuwento mula sa iba't ibang paningang Pilipinas ang nagpapatunay sa tahimik ngunit makapangyarihang bisangang kamatis. Si Ginoong Ruben Gonzales, 70 taong gulang mula sa Makati, ay na-diagnose na may mataas na kolesterol at mahang yuktong arteriosclerosis. Binalaan siyang kanyang doktor na napakataas kang panganib na siya ay atakihin sa puso. Sa isang pagtitipon nga kaibigan, narinig niya na ang naringanin, isang sangkap na sagana sa balat ng kamatis, ay nagpapalakas ng pader ng daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Mula noon 3 beses sa isang linggo siyang kumakain ng tomato sauce na may olive oil. Pagkatapos ng 4 na buwan, malinaw na bumuti ang pagiging elastiko ng kanyang daluyang ng dugo at bumaba ng halos 70% ang panganib ng sakit sa puso. Si Ginang Lorna Bautista, 66 taong gulang mula sa Pampanga, ay may malubhang osteoporosis. Pinayuhan siyang doktor na uminom ng vitamin K at iba pang mineral, ngunit hindi niya kayang uminom ng gamot ng matagalan dahil sa pananakit ng tiyan. Nalaman niya na ang berdeng kamatis ay mayaman sa vitamin K at chlorophyll. Kaya nagsimula siyang gumawang green tomato salad na may kasamang walnuts. Pagkalipas nga 6 na buwan, kapansin-pansing nabawasan ang sakit sa kanyang kasukasuan at nakita sa kanyang bone density test ang kamanghamanghang pagbuti na nakaiwas sa kanya sa panganib ng bali. Hindi lamang sa pagpapagaling ng sakit tumutulong ang kamatis, kundi nagdudulot din ito ang pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay. Si Ginoong Manuel Ocampo, 72 taong gulang mula sa Cavite, ay may hindi regular na presyon ng dugo kaya't iniwasan niyang mag-ehersisyo. Ilang minuto pa lang siyang naglalakad ay nahihilo na siya, ngunit matapos simulan ang pag-inom ng juice ng hilaw na kamatis kasama ang balat tuwing umaga at pagkain ng dilaw na kamatis 2 beses sa isang linggo, napansin niyang kaya na niyang maglakad ng 30 minuto nang walang hinto at hindi napapagod. Ngayon, tuwing umaga ay kasama niya ang kanyang asawa na naglalakad sa parke, nag-ehersisyo at nararamdaman ang pagbuti ng kanyang kalusugan araw-araw. Ang makuwentong ito ay lalong nagpapatibay sa paniniwala na hindi lamang ang lycopene na kilala sa epekto nitong antioksidan, kundi pati na rin ang naringenin, anthocyanin, beta-carotene, at iba't ibang enzyme sa mga buto at balat ng kamatis ay lahat gumaganap ng mahalagang papel. Kapag inihanda ng tama,
Ang mga aktibong sangkap na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo at tumutulong sa panunaw, kundi nagpapalakas din ng immune system at pumipigil sa pagtanda ng mga selula. Bilang isa pang halimbawa, si Ginang Anita Reyes, 64 taong gulang mula sa Iloilo, ay may malalang phlebitis pamamagang ugat at tuwing hapon ay labis na namumukto ang kanyang mapa. Narinig niya na ang anthocyanin ay mabuti para sa kalusugan ng daluyan ng dugo, kaya't nagsimula siyang kumain ng nilutong itim na kamatis na may olive oil 3 beses sa isang linggo. Ang resulta, sa loob lamang ng 3 buwan, nabawasan ng 80% ang pamumukto at kaya na niyang magsuot ng sapatos at maglakad ng ilang oras ng walang discomfort. Hindi rin dapat kalimutan si Ginoong Felipe Aquino, 69 taong gulang mula sa Bulacan. Minsan siyang naharap sa panganib ngang atake sa puso at pinayuhan siyang kanyang doktor na baguhin agad ang kanyang dieta. Pinili ni G. Aquino ang simpleng paraan ng pagkain ng buong kamatis kasama ang mabuto na dati niyang tinatapon. Pagkatapos ngang 6 na buwan, malaki ang ibinabang kanyang blood fat levels at nakita sa kanyang heart ultrasound na mas malinis na ang kanyang daluyan ng dugo. Sabi niya, ang maliliit na butong kamatis ang nagligtas sa akin mula sa atake sa puso. Ang pagkakatulad nilang lahat ay ang pagiging pare-pareho. Walang sinuman sa kanila ang umasa ng pagbabago sa loob ng ilang araw o linggo lamang. Alam nila na ito ay hindi isang agarang himala, kundi isang tuloy-tuloy na proseso kung saan dahan-dahang sinisipsip ngang katawan ang sustansya at ipinapakita ang epekto nito. At ang pagiging pare-parehong iyon ang nagpabago sa isang napakapamilyar na kamatis upang maging isang makapangyarihang natural na gamot. Mula sa malalaking lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao hanggang sa mas tahimik na lugar tulad ng Baguio, Iloilo at Pampanga, ang kwento ngang balat ng kamatis ay patuloy na naipapasa mula sa bibig hanggang sa bibig. Sa simula, hindi marami ang naniniwala, ngunit ang mga nakaranas mismo nito ay iisa ang sinasabi. Minsan, ang pinakamalaking kasagutan ay nagmumula sa pinakasimpleng bagay sa ating kusina. Sa loob ng maraming taon kong pakikipag-usap at paggamot sa libu-libong pasyente, may isang bagay akong natutunan: ang mabuting kalusugan ay hindi kailangang magmula sa mamahalin o komplikadong paraan. Minsan, ang sagot ay napakasimple at nasa harap na natin kaya't madalas natin itong hindi napapansin. Ang kamatis ay isang halimbawa nito. Kapag ginamit ng tama, ang kamatis ay hindi lamang isang ordinaryong gulay o prutas, kundi isang ligtas at sustainable na natural na functional food. Ilang prinsipyo lamang ang kailangan mong tandaan. Piliin ang hinog na kamatis, lalo na ang cherry tomato na mas mataas sa lycopene at bitamina. Huwag itapon ang balat kung saan nakapaloob ang pinakamahalagang aktibong sangkap. Lutuin ito kasama ng mabuting langis tulad ng olive oil o canola oil upang ma-maximize ang pagsipsip ng lycopene. At iwasan itong isabay sa mga pagkaing maaring magpawalang bisa sa epekto nito, tulad ng pinong asukal o pipino. Ang kalusugan ay hindi nababago sa ilang kainan lamang. Maging pare-pareho sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan upang bigyan ng pagkakataon ang iyong katawan na masanay at maramdaman ang malinaw na pagbabago. Sa loob ng 6 na buwan, malaki ang iguguhit ng iyong health indicators. At kapag ipinagpatuloy mo ito sa loob ng 1 taon, mararanasan mo ang malalim na pagbabago hindi lamang sa mga numero ng iyong pagsusuri, kundi pati na rin sa iyong enerhiya, estado ng pag-isip at kalidad ng buhay.
Marami na akong nakitang tao na nagbago mula sa pagiging sakitin at pagod tungo sa pagiging malusog at masigla dahil lamang sa isang gawi sa pagkain ng kamatis. At ako mismo, sa edad na higit 65, ang sikreto sa pagpapanatiling aking memorya, presyon ng dugo, at lakas ay ang pagsasagawang maprinsipyong ito araw-araw. Kung tunay mong ninanais ang isang masigla at malusog na pagtanda na walang sakit, simulan mo na ngayon. Hindi mo kailangang mahanap sa malayo. Sa isang piraso lamang ng kamatis, kaunting mabuting langis, at pagiging pare-pareho, may bibigay mo sa iyong katawan ang pinakamahalagang regalong kalikasan.